Hello kayo dyan. Kumusta po kayong lahat guys? Sana nasa mabuti kayong kalagayan habang pinapanood ang video na ito. For the content po muna tayo ngayon guys dahil wala kaming pasok ngayon. Salamat kay Andres Bonifacio. Malamang itong nanonood na to wala ring pasok. So ang nakita nyo nga guys ay ang pagbabad ko ng palabok noodles ng 6 na oras. Yes guys, kasi ganito ako magluto ng palabok. Kailangan ko munang ibabad siya para tipid na rin tayo sa gas. So ayan nga, ready na ang ating palabok at natanggalan ko na rin yan ng tubig pala guys. Base nga sa aking listahan na lulutuin, unahin ko nga itong palabok ngayon. Ordinary palabok lang ang gagawin ko guys, gamit itong tinapa. Yes po, isdang tinapa lang ang ginagamit ko at chicharon durog. At ang natitirang mga pampalasa katulad ng magic sarap, pamintang durog at shrimp cubes. Gumagamit din pala ako guys ng food color na yellow. Substitute din ito kung wala kayong atsuete. Sa kalahating kilo ng palabok, nilalagyan ko siya ng 6 cups na tubig. Bale, yun na rin yung pinakasabaw niya hanggang sa maging dry yung palabok natin. Yung iba ko pang mga nilalagay dyan guys, hindi ko na isinama para secret, di ba? Yan tayo kapag pangpasarap na, talagang inililihim natin. Aminin, yung mga magagaling magluto dyan, nagbibigay ng ingredients kunwari pero hindi naman nire-reveal lahat. Well, para sa akin, PM is the key kung meron talagang interesadong malaman ang aking recipe. May ganon. So ito na nga, nahalo-halo ko na ito guys hanggang sa mahilo siya yung sauce ng palabok. At dinagdag ko na dyan yung chicharon durog, pati yung food coloring na yellow. Gumamit din pala ako dito guys ng patis, bali pang balanse ng alat ng palabok. So ayan na nga guys, inilagay ko na ang palabok noodles doon sa kanyang sauce. Dahil sa hindi ko nga ito pinakuluan na noodles na to, kaya medyo matigas-tigas pa rin siya. Kaya na-advise ko na takpan niyo po siya sa loob ng 10 minutes in low flame lang po para maluto ang ating palabok noodles. Kung mga special na palabok naman po ang lulutuin ninyo, abay dapat lang na maglagay po kayo ng pusit, hipon at kung ano-ano pang toppings. Yan naman ay para maging kaakit-akit at masarap ang inyong lutong palabok. Kaya dapat ito nyo na guys. Marami palang tutorial ng palabok sa YouTube guys. Marami ako napanood bago ako nito nag-try syempre. Dahil hindi naman talaga ako marunong magluto ng palabok. Pero dahil kay comparing YouTube, natuto na ako. So ngayon, nagagawa ko pang business. So ito nga guys, habang nahalo ko na lahat ng sauce, tatakpan na natin ito sa loob ng 10 minuto. Siguraduhin nyo lang guys na mahina lang ang apoy para hindi siya matutong sa ilalim. Makalipas nga ang 10 minuto ay binuksan ko na ito ng kanyang itsura. So naging malambot na yung dati niyang matigas na noodles at pwede na itong hanguin mamaya konti. Konting halo lang at pinatay ko na nga pala yung apoy dyan guys para hindi na siya masyadong malabsak. Yung mga kaibigan nating chef dyan, meron din sila kanya-kanyang paraan paano magluto ng palabok noodles. Kaya may iba-ibang sarap po ang palabok. Fast forward tayo guys at naisaling ko na nga itong palabok dito sa pan na paglalagyan niya. Mamaya konti ay ayusan niya ng aking may bahay para sa kanyang toppings. Next sa aking listahan ay itong spaghetti in meat sauce. So yan po yung mga ginagamit kong ingredients guys. Base sa inyo nakikita. Gisa ulit tayo guys. Nasa gisa po at sangkot siya yung sekreto kung bakit malasa ang ating mga niluluto. Half kilo lang pala yan guys na lulutuin natin na spaghetti in meat sauce. Kung sa panghandaan nyo guys yung pagluluto nyo ng spaghetti, mas maraming hotdog, mas masaya. Mas maraming cheese, syempre mas malasa. At perfect pag branded yung sauce mo. Dito nga ay pinakulo ko nga itong tubig para dito sa lalagaan ng pasta. Nasa 10 to 15 minutes din ito guys para lumambot yung pasta bago natin hanguin. Kung pareho lang sana to ng palabok noodles, ibinabad ko na to kagabi pa. Pero siguro hindi advisable at hindi pa rin na-try kaya hindi nila sinasuggest na ibabad ito sa malamig na tubig. Naglalagay ako dito guys ng konting mantika para hindi magdikit-dikit yung pasta. So, habang nasangkutsa ko na yung
corned beef at hotdog, hinalagay ko na itong meat sauce. Sinabay ko na talaga sila para sabay maluto. At binalikan ko na itong pasta, yan, malapit na siyang maluto guys. Konting halo-halo para hindi siya magdikit talaga at para hindi rin masunog sa ilalim. Balik tayo dito sa sauce guys. So nailagay ko na rin dito yung ketchup at iba pang mga pampalasa. Pasensya na kayo sa itsura ng kalan ko guys, makalat lang talaga ako magluto. Pero naglilinis naman pagkatapos magluto. Tingin ko nga ay ready na itong sauce ko, konting kulo na lang. Naihango ko na pala dito guys yung pasta ng spaghetti. At tingin ko pwede na itong paghaluin guys. Inilipat ko na pala sa mas malaking kawali yung sauce guys para mas mahalo natin ang ating spaghetti in meat sauce. Konting apoy na lang ang nakasindi dito guys para hindi siya lumabsak yung noodles. So habang hinahalo ko nga ito guys ay magpapasalamat po ako doon sa mga followers at sa mga friends ko na patuloy na nanonood at nagtsatsaga sa mga video ko. Maraming salamat po sa inyo. Kung wala po kayo, wala po itong mga na-achieve ko dito sa mundo ng Reels sa mga pakulo ni Meta. At this past weeks nga ay napabayaan ko nga ang pag-upload ng long video kung saan dito tayo monetize. Kaya dapat talagang bumawi. So ito na nga guys, isinalin ko na ang ating naluto ng spaghetti in meat sauce. Kung bago ka lang sa video na ito, maaring paki-follow, paki-like at paki-share na rin ang video na to para mayroon ding makapanood na iba. Malay mo matuwa din sila sa video ko, di ba? Okay, luto na nga ang ating spaghetti at ito na yung panghuli ang ating champorado. Kanina ko pa ito pinakuluan guys at isinaing dito sa aming rice cooker kaya malambot na siya at para na siyang lugaw. Konting kulo na lang ito guys at pwede nang ihalo ang kanyang pampalasa na Kokwa. Brand nito guys ay Hershey kaya malasa talaga ang champorado. Naganda lang ako dito guys sa isang mixing bowl at hot water na rin para may halong maigi itong tsokolate ng Kokwa. Na-try ko na rin kasi guys na maghalo ng sa malamig na tubig pero pangit yung naging resulta kaya ginagamitan ko na talaga siya ng hot water. Gumagamit din pala ako dito guys ng condensed milk at kung hindi pa matamis ay asukal na talaga para maging balanse yung kanyang lasa. Nabanggit ko nga sa dati kong naging vlog dito sa champorado, gumagamit yung iba dito ng gata ng niyog para mas malinamnam nga naman yung lasa. Mas lilinamnam pa yung lasa nito guys kung gagamitan nyo ng purong gata ng niyog sa halip na evap milk. Pero nasa inyo pa rin kung ano ba talaga ang mas masarap. So ito na nga guys, luto na ang ating mga hinihanda ngayong breakfast ng aming mga kapitbahay. Maya nga ay ilalako na namin ito para maging breakfast na nila kasama sa kanilang kape. Sa pag-arrange pala ng mga garnishing sa toppings guys, si Commander na po ang gumagawa niyan. Kaya yung simpleng luto nagiging angat dahilan sa mga ginagawa niyang garnishing. Sa muli, itong mga niluto ko guys ay isinishare ko lang po sa inyo para magkaroon po kayo ng ideya na kahit sa maliit na halaga ay pwede ka magluto ng masustansya at masarap na almusal sa araw-araw. Maraming salamat sa inyong panonood.